Sa bawat baryo, may mga lihim na ayaw pag-usapan. May mga kwento ng mga nilalang at bagay na hindi basta-basta pinapansin. Sapagkat ang sino mang magtangkang pakialaman ito, may kapalit na kabayaran. Ito ang kwento ng isang matandang mangkukulam ng kanyang sagradong mutya at ng kagubatang matagal nang may sariling buhay. Ito ang mutya ng mangkukulam. Narito ang kwento ni Ahling Sidra, ang bantay ng mutya ng mangkukulam. Sa pinakadulo ng baryo ng San Vicente, kung saan ang mga puno'y mas matanda pa, sa pinakamatandang tao sa nahiyon, may isang kuhbong halos natatakpan na ng gumagapang na baging at makukulay na bulaklak. Dito nakatira si Ahling Sidra, ang huling mangkukulam na kinatatakutan at ginagalang ng lahat. Hindi man siya lumalabas, palaging may mga bulong tungkol sa kanya. Sabi ng matatanda, hawak niya ang kapangyarihan ng kulam. Kaya niyang utusan ang mga bubuyog, alupihan, gagamba, at kung ano-ano pang insekto para ipaghiganti siya. Pero ang pinakakilabot sa lahat ay ang tinatawag na mutya ng mangkukulam. Isang gabi raw ng kabilugan ng buwan, nakita ng batang si Thomas na inilabas ito ni Aling Sidra. Isang maliit na batong berde na kumikislap na parang may sariling ilaw. Inilalagay niya ito sa gitna ng altar na yari sa kahoy. Pinalilibutan ng mga tuyong dahon at pulang sinulid. Sabi ng ilan, dito siya bumubulong, dito siya nagpapalakas. Maraming taon na ang lumipas, wala namang nasaktan. Hanggang isang tagtuyot na halos masunog ang mga palahian. Galit na galit ang mga may-ari ng lupa. Pinagbintangan si Aling Sidra na siya raw ang may gawa ng malas. Ang pamilya ni Ibo, isang binatang anak ng Panginoong may lupa, ang pinakanag-init ang ulo. Isang gabi, lihim na lumusot si Ibo sa bakuran ni Aling Sidra. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng mga kuliglig at banayad na ihip ng hangin ang maririnig. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kandado ng pinto. Sa gitna ng madilim na silid, nakita niya ang mutya, nakalagay sa kahon na pinagtali-talian ng pulang sinulid. Para kay Ibo, kung masisira niya ang mutya, mawawala ang kapangyarihan ng matanda at mawawala rin ang sumpa. Dahan-dahan niyang dinampot ang mutya. Ngunit sa mismong oras na nahawakan niya ito, biglang bumigat ang hangin. Kumaluskos ang mga dahon sa labas. At tila gumapang ang lamig sa kanyang batok. Bumukas ang pinto. At doon sa anino, nakita niya si Aling Sidra. Nakatayo lang ito, hawak ang isang kandila, at ang kanyang mga mata ay tila may sinag ng buwan. Isang kumpas ng kamay, isang mahinang bulong. Mula sa dilim, lumitaw ang libu-libong insekto, mga bubuyog, gamo-gamo, gagamba, na bumalot kay Ibo na parang makapal na ulap. Napasigaw siya, ngunit tila sinakal ng mga mumunting paa at pakpak ang kanyang tinig. Dahan-dahan lumapit si Aling Sidra, bumulong siya sa tainga ni Ibo. Hindi sa'yo ang mutya. Hindi mo ito kayang angkinin, dahil ang mutya ay nagbabantay, hindi nananakit ng walang dahilan. Kung kukunin mo ito, tinatanggalan mo ng buhay ang kagubatan. Isang iglap, dilim, at nang magmulat si Ibo, naroon na siya sa gitna ng palayan. Hubad ang mga paa, nanginginig. Sa tabi niya, iniwan ang isang pugad ng putakti. Tila paalala na ang mutya ay hindi lamang kay Aling Sidra, kundi sa lahat ng nilalang na binabantayan niya. Simula noon, walang nangahas lumapit pa sa kubo ng mangkukulam. Ang mga tao'y muling natutong magbigay galang sa kagubatan, sa lupa, at sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag. At si Aling Sidra, patuloy siyang namuhay sa katahimikan, bantay ng kagubatan, bantay ng baryo. At sa gabi ng kabilugan ng buwan, kung suswertehin ka, baka makita mo ang mutya, kumikislap, nagbabantay, humihinga kasama ng lahat ng nilalang sa dilim.